Libreng dialysis sa buong taon para sa mga miyembro ng PhilHealth at libreng mga gamot at lab tests para naman sa mga may sakit ng kanser at hika sa ilalim ng Yakap Caravan. Ilan lamang yan sa mga ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA. Sinabi rin ng Pangulo na tinaasan na ng gobyerno ang coverage ng PhilHealth para sa kidney transplant procedures. Saklaw na rin anya ng PhilHealth ang mga gamot na kailangan pagkatapos ng kidney transplant. Sa mga nagdadialysis, ang mga session ninyo na 3 beses sa isang linggo, libre na sa buong taon. Libre na rin po pati ang mga kinakailangang mga gamot. Kung kakailanganin man ng kidney transplant, inakyat na natin ang limit hanggang 2,100,000 piso mula sa dating 600,000 piso. At ngayong taon, covered na rin ng PhilHealth ang mga serbisyo at gamot pagkatapos ng operasyon ng kidney transplant. Kung kailangan talaga na magpa-transplant, huwag po kayong matakot sa gastos dahil sagot na ng PhilHealth. Itinaas din anya ng PhilHealth ang coverage ng mga magkakasakit ng dengue at katarata. Isinama na rin ang iba't ibang serbisyong outpatient, pagpapagamot laban sa malnutrisyon at ilang pangangailangang medikal ng mga PWD. Pati ang mga sari-saring serbisyong outpatient kasama rin po ngayon ang PhilHealth. Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, huwag po kayong mag-atubiling itakbo sa ospital. Covered na rin po yan ng PhilHealth. Kapag lumabo ang mata ng inyong anak at kailangan magpasukat ng grado, pati na rin ang pagpapagamot nila laban sa malnutrition, ito rin ay covered na rin ng PhilHealth. At para sa mga PWD, sakop na rin ng PhilHealth ang inyong therapy at rehabilitasyon, pati na rin ang mga mahahalagang kagamitan pangsuporta para sa inyo. Habang mababawasan rin ang mga alalahanin ng mga may sakit sa puso dahil saklaw na rin ito ng PhilHealth. Naglaan din ang Pangulo ng pondo para sa bakuna laban sa HPV cancer. Kapag kayo po o ang inyong kapamilya ay may sakit sa puso, huwag po kayong mag-alala. Covered na po sa PhilHealth ang pagpapagamot ninyo para sa atake sa puso, sa open heart surgery, heart valve repair o sa replacement. May pondo rin para sa bakuna laban sa human papilloma virus na nagiging sanhi ng maraming klase na kanser. Tiniyak din ni Pangulong Marcos Jr. na sa ilalim ng bagong lunsad na Yakap Caravan, matitignan na ang kondisyon ng mga kalusugan, hindi lamang ng mga mag-aaral, kundi pati na rin ng mga guro. Mabibigyan anya sila ng libreng konsultasyon, libreng lab test tulad ng cancer screening, at libreng mga gamot para sa ilang mga may sakit katulad ng hika, hypertension, diabetes at impeksyon. Ilulunsad na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbenta ng 20 pesos na bigas sa buong bansa. Sa pamamagitan po yan ng mga Kadiwa stores at centers. Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Ilulunsad na natin ito sa buong bansa sa pamamagitan ng daan-daang Kadiwa store at center sa iba't ibang lokal ng pamahalaan. Higit pa rito, binalaan niya ang mga price manipulators ng bigas at mga manloloko ng magsasaka na hahabulin sila ng pamahalaan dahil ang ginagawa nila ay economic sabotage. Idiniin din ng Pangulo ang ukol sa pagpapalakas ng produksyon ng karneng baboy. Ang katunayan ay inatasan niya ang Department of Agriculture na i-roll out ang bakuna kontra African swine fever sa mga baboy para malabanan ang sakit. Nagtayo rin sila ng mga pasilidad katulad ng biosecured facilities para matulungan ang mga hog raisers sa kanilang mga pag-aalaga ng baboy.
Bilang pangunahing solusyon sa mataas na presyo ng baboy, pinalalakas natin ang ating lokal na produksyon. Namimigay tayo ng mga biik at inahin. Nagpapatayo din tayo ng mga biosecured facilities upang lubos na pababain ang presyo ng karne nagsimula ng magbakuna labang sa ASF at palalawigin pa natin ito ng pagbabakuna sa lahat. Iniulat din ng Pangulo ang natapos na mga farm-to-market roads na kanyang administrasyon sa ilalim ng Build Better More programs. Libo-libong ektarya na ng lupa ang naiulat na lalagyan ng mga patubig sa buong bansa at libo-libong ektarya rin ng patutubigan pa ng pamahalaan. Magpapatayo rin ang gobyerno ng maraming rice processing systems para makatulong sa mga magsasaka. Target din ng pamahalaan ang magtanim ng nasa 100 million hybrid na binhi ng nyog sa buong bansa para pasiglahin naman ang industriya ng nyog. Bilang tugon dito ay aamyendahan ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act para mapalawig ito at masiguro na magiging angkop ang mga magsasaka. At upang lubos na pasiglahin ang industriya ng nyog, hihilingin natin sa Kongreso na amyendahan ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act para naman maging mas angkop sa mga pangangailangan ng ating mga magsasaka. Bahagi lamang ito na ginagawa nating malawakan pagpapalakas ng iba't iba pang mga industriya. Kasama dito ang industriya ng asin, pagproproseso, pag-export ng nyog. Sa tulong ng